utos ng Panginoon na huwag tayong sumuway sa gobyerno. Kung sinong nasa gobyerno, sundin natin at pakarespetuhin. Pagkat yan ang bigay ng Panginoon na itinalaga upang mangalaga at magmaniobra ng ating bayan. Hello, good morning, good afternoon, good evening, good day, whatever time you're watching this. Magandang araw po sa inyo, beautiful people. And here I am again, the one and only, just I, myself, and me, Marisol Templo. Kumusta na po kayo? Medyo nagpahinga ako lately sa mga vlogs ko kasi I realized na hindi ako masaya sa mga nangyayari. Diba, alam niyo naman po na I'm always giving you my side to side with the government because yan ang utos ng Panginoon na huwag tayong sumuway sa gobyerno. Kung sinong nasa gobyerno, sundin natin at pakarespetuhin. Pagkat yan ang bigay ng Panginoon na itinalaga upang mangalaga at magmaniobra ng ating bayan. Ano po? And pangalawa, alam niyo naman po na talagang against ako sa mga maling gawain. And hindi ako perpekto, lahat naman tayo hindi perpekto, pero dapat nating pakaisipin at unahin kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon at ipinapaalala sa atin lagi. Alam niyo naman po yun, di ba? I am not against the Dutertes themselves. I am against sa mga ginagawa nila. Kasi talaga namang it is against the law of God, the commandments of God. It is against righteousness. Kasi wag tayong maging judge para sa buhay ng iba. Tanging Panginoon lamang po ang may karapatan. I just want to clarify na hindi ako against sa mga bashers ko. I love you all. Ang nami-misinterpret nyo lang ako or nami-misunderstood kasi inaakala nyo na inaaway ko kayo, hindi nyo naiintindihan. No. Hindi yon ang punto ko. Although aminin ko na sometimes napipika din ako sa mga bashers ko na napapatulan ko. Pero hindi tama yon kasi dapat naging mas mahinahon ako at mas mapasensya. And tinatanggap ko naman yung pagkakamaling yun. At pipilitin ko in the future from now on na wag na talagang pumatol sa mga bashers kasi hindi tama. Ano po? Dapat tayong magmahalan at magintindihan, magunawaan. Meron po tayong obligasyon at napag-atasan tayong i-share ang good news na nasa atin at i-share kung anong kaligtasan mayroon tayo na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano po? And I hope, suportahan niyo pa rin po ako kasi medyo mag-iiba tayo ng mga topics and contents ngayon. Ano po? Ng niche. It will be more of a sharing of the Word of God. It will be more of motivation and inspiration. Ayun po ang ating magiging tema ng mga susunod na mga vlogs. I hope suportahan niyo pa rin po ako kasi ito po ang nais ko talagang gawin from the very beginning. It's just so happen na nagkaroon ng mga matinding pangyayari sa bansa tulad ng sa gobyerno at sa mga nangyayari ngayon at medyo na-touch ako ng gusto dahil nakita kong may mali. Talagang maling-mali. Yung mga tao hindi na magkasundo-sundo. Lagi na lang may faction. Lagi na lang may pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi. Mahirapan talagang umasenso ang ating bansa pag laging ganun. But I hope and I believe na magkakaisa pa rin tayo later on. Ano po? Kasi mahirap talaga kahit sa pamilya yung hindi nagkakaisa. Ang hirap magkaroon ng kapayapaan at mabagal ang pag-usad ng pag-asenso. And most of all, na-remind ko lang po na ang pag-asenso natin hindi nakadepende sa gobyerno. Although malaking bagay ang magandang pamumuno sa gobyerno, pero ang pag-asenso natin, ang pagbabago ng buhay natin ay hindi nakadepende sa gobyerno, kundi nasa atin din po mismo. At higit sa lahat, ang ating magiging core values ay ang pagsunod, paggalang, at pagkilala at pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pagkat siya lamang po ang tanging daan tungo sa Ama.
Huwag niyo nang masyadong ipinag-aalala ang bukas kung ano ang mangyayari. Pagkat nakatadhana na po ang lahat, hindi makakatulong yung mga aaklas, pagre-rebelde, hindi makakatulong yung sasalita ng mga di magaganda, hindi makakatulong yung mga kakayabangan at kaarogantihan, hindi makakatulong yung mga pag-aakala na ikaw ang tama lagi, na sila ang mali at ikaw ang tama. Kahit saan po tingnan ay talagang hindi maganda. Kasi ang tanging tama po lamang ay ang mga nasusulat sa Biblia at ang tanging tama po lamang ay ang kabutihan at ang kabanalan ng Panginoon. Huwag po nating masyadong dinidibdib ang mga mangyayari para bukas ay pagpipilitan yung mga bagay na hindi naman tama. Ano po, tulad ng nasabi ko, ang pamumuno ay itinatalaga ng Panginoon. At igalang natin at respetuhin kung sino ang namumuno sa ngayon. At hayaan nating matapos niya ang kanyang termino, hayaan niyang magawa niya yung mga bagay-bagay na dapat niyang gawin at wag po nating pangungunahan. Hayaan natin, bigyan natin ng chance. Thank you all so much. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you so much. God bless you all. Smile. Be happy. Thank you. Bye-bye.